Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So, ipapakita ko sa inyo yung mga function, ano yung kayang gawin ng ating Diamond POS system. So, ito yung pinaka main screen natin. Sa main screen, dito natin makikita yung mga function or buttons na pwede nating gawin sa system. Siyempre, una muna natin yung inventory items. So, bawat function na makikita nyo sa system, meron siyang security level. So, doon sa security level na yun, mag-a-assign tayo sino lang yung pwedeng maka-access nung mga function na yun. Example ko ako, si cashier, ang kaya ko lang gawin is mag-point of sale, tsaka cashier in, cashier out. Hindi ako pwedeng pumasok sa reports or sa inventory items para i-edit yung mga price, tignan kung magkano yung profit. No, hindi ako allowed. So, pwede kayong mag-edit or gumawa ng sarili nyong code and then iba yung code for the cashier. So, kung marami kayong cashier, kanya-kanya sila ng code. Bawal lang hiraman kasi bawat code naka-assign siya sa cashier name. Okay, so start tayo. Pakita ko sa inventory items. So, sa inventory items, dito natin ipapasok or encode yung mga items na binibenta nyo sa store or mga products na binibenta nyo. So, pwede natin siyang encode isa-isa. Pwede rin naman tayong gumamit ng import. So, import siya from Excel. So, i-copy-paste nyo lang yung mga data nyo kung meron na kayong Excel file doon sa template namin. Tapos, one-click import na siya. So, hindi nyo na siya kailangan pang i-encode pa isa-isa pa. Mas mabilis yung magiging trabaho kasi meron tayong import from Excel. So, pakita ko sa inyo yung inventory items. So, pag-click ko ng inventory items, inventory, yan, and then nanghihingi ulit siya ng code. So, yun sinasabi ko sa inyo kanina. So, bawat function, may kanya-kanya security. So, for now, 1 lang and then enter. So, ito yung pinaka dashboard or yung module natin for inventory. So, meron ako mga sample encode dito. Example, the grocery. Ayan. So, naka-encode na siya lahat dito. Pwede kayong mag-edit or pwede kayong magdagdag. So, sample tayo. Sa new, fill up nyo yung barcode. So, kung ano yung barcode ng item, scan nyo lang. Kung wala, generate code. Pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong barcode. Tuturuan namin kayo paano. Kaming bahala doon. Depende kasi yan kung anong gamit nyong printer. Okay, and then next, the product name. So, type ka lang dyan, anything. So, sample ako ng item na wala dito. So, example is ballpen pilot black. So, description, any details pa na kailangan nyong ilagay. So, pwedeng yung size, kunyari small, black. And then, category, lagay ko siya under school. School supply. Supplier, pwede rin kayo magdagdag. And then, reorder point, kailan sasabihin ni system na malapit na siya maubos. Example, pagpatak ng 20, inform mo ko. Or pwede ka na mag-alert or lalabas siya dun sa report na shopping list. Okay? Replenish level, yung suggestion niya, ilan ulit yung orderin nyo. So, pagpatak ng 20, order ulit ako 100 pieces supplier. Okay? And then next, quantity on hand. Ilan daw meron tayo sa store? Example, meron tayong 150 pieces. And then next, default price. Ito yung pinaka-selling price natin. Kunyari, ang selling price natin is 10. And then the cost price is 7. So, dito, meron pa tayong wholesale price level 2, price level 3. So, dito kasi sa system natin, capable siya ng retail and wholesale. So, pwede tayong mag-retail, pwede tayong mag-wholesale kung meron kayong wholesale. Pero kung wala, na-turn off naman siya. Walang wholesale, retail lang. So, dito sa system natin, pwede kayong mag-set up to 4 prices each item. Okay? So, sa each item, sisa tayo ng 4 na price. Kunyari, dito, as default price or SRP is 10 pesos. Sa wholesale, gawin natin siyang 9 pesos. And then, click save. So, lalabas na siya dun sa pinakababa. Okay? So, ganun lang mag-encode. Ganun lang kadali mag-encode ng item. Okay. Kung yung item nyo naman, meron kayong per box, pwede kayong gumawa. Link inventory. Yun yung purpose niya. Pwede kayong gumawa ng 2 item, tapos ililink nyo siya. So, ang pinaka best example para dito, meron kayong copy ko per piece, tapos meron kayong copy ko bundle. Then, yung inventory niya, magka-link lang. Okay?
So, ganun yung purpose ng link configuration or enable inventory link. Pero kung 1:1 lang naman kayo, dapat naka-uncheck siya. Okay? For the price editing, item editing, lagi lang kayong dito sa inventory items. Ayan siya. Click lang, and then edit the price, and then save. So, ganun lang kadali mag-edit ng price. Kung magdi-delete naman kayo, click lang, and then click delete. Automatic, deleted na siya. Pero, hindi madidelete yung mga past transaction. Madidelete lang siya sa inventory nyo, pero yung history niya ng mga sales is still nandun pa rin sa system nyo. Okay? Pwede rin tayo maglagay ng product image. Pag nag-search, pwede kayo. Yun nga lang, medyo matrabaho siya kasi bawat isa item, maghahanap kayo ng photo. Okay? So, what else? Kung yung item nyo, merong expiration, kung kayo ay pharmacy, kung kayo ay grocery at gusto nyo matrack yung expiry, pwede rin. Meron tayong set expiry date dito sa gilid. So, kunyari, search ko si Biogesic. Pharmacy. Yan, si Biogesic. Pwede ko mag-set ng expiry. Ayan, tulad yan, may expiry siya. Multiple expiration date ang kaya niya. So, sample lang sa BioPlus, expiration, ayan. So, 150 pieces. May nakaset na ako expiration na 5/26/26 for 500. Pero pwede nyo naman gawin na multiple yan. Kunyari, yung 100 pieces is gantong year, and then yung another 50 is gantong year. And then, ang gagawin ni system, 5 po niya babawasan yung quantity. So, meron din tayong expiration report para makita nyo yung mga items na malapit ng ma-expired. Kunyari, gusto ko makita lahat ng items na malapit na ma-expired within 30 days, lalabas siya dyan. So, red siya kasi expired na siya. So, kaya siya naka-red. Ayan. Naka-negative na yung days left niya. Matagal na siyang expired. Okay? So, itong mga reports naman natin is exportable siya into Excel. Excuse me. So, what else? So, once okay na kayo dito, nakapag-encode na kayo, pwede na tayo pumasok sa point of sale. Yung point of sale, yun na yung kung saan tayo magbibenta. Okay, pakita ko sa inyo. Point of sale. So, nangihingi siya muna ng cashier in. So, bawat start ng ship, kailangan muna natin ng cashier in. So, click lang yung cashier. Code ng cashier. Tapos, cashier in. Tapos, i-breakdown nyo magkano yung initial cash niya. Or yung tawag doon is petty cash or change fund. So, kunyari may panukli ako na 10 pieces, 10, and then click done lang once okay na. And then, magpiprint siya automatic. Yung print na yun, itabi lang. Patunay na yun yung pera mo bago kayo mag-start ng sale. So, kapag meron na kayong cashier in, punta na kayo sa point of sale. And then, dito na iikot yung buong araw nung cashier. So, ang gagawin niya, syempre, mag-i-scan lang. So, sample tayong scan. Ayan. Tuloy-tuloy lang siya. Diba? Nag-i-scan lang. So, ulitin ko. Burahin ko siya. F3. So, ang gagawin lang is scan lang yung item na bibilhin. Kunyari, 101. Scan, labas ko. So, kung 5 yung binili, paras lang yung F1. Change quantity. 5. Sorry, clear. 5. Ayan. Automatic magko-compute na siya. And then, delete naman. So, sample ako ng iba, 102. So, use the arrow up and down to select the item. And then, delete naman kung nagkamali. Okay? Pag magbabayad na, payment, F5. And then, magkano yung binayad? Kunyari is 20 pesos. So, for the payment, available tayo ng cash, GCash, e-payments. E-payments natin, nako-customize to. Pwede kayong magdagdag up to 10. Debit card, credit card, Paymaya, bank transfer, QRPH, etc. Kung ano yung applicable dun sa store nyo, pwede nyo ma-edit yan. And then credit is pautang. Meron din tayong pautang sa system. Matatrack natin how much yung mga nagiging utang nung mga customer kung allowed sa inyong magpautang. Okay? So, bayad tayo, sample, payment, kunyari 100 pesos. And then lalabas yung change. Paglabas ng change, huwag nyo na antayin matapos yung loading. Pinapakita niya lang how much yung sukle. And escape lang for the next transaction. Ganun lang siya kadali.
Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, naka-turn on yung wholesale ko. So, kung gusto ko mag-wholesale, pick ko lang tong wholesale price and then scan. So, lahat ng i-scan ko, wholesale price yung kukunin niya. So, ganun lang po siya kadali. So, meron din tayong search kung walang barcode yung isang item. Tulad ng ginawa natin kanina, search ko yung ball pen kasi hindi ko tandaan eh. Ball pen. Ayan, pilot. Price niya 9. Pero, ibalik ko siya, delete ko siya, balik ko siya sa default price, which is yung retail natin. Ball pen. Nakita nyo? 10 pesos siya pag retail. Pero pag wholesale, 9 pesos lang siya. So, ganun nag-work yung wholesale and retail function ng system. Okay? Pwede naman combine. Kunyari, punch kayo ng iba pang item. Yan, sama-sama. And then, dahil yung black ball pen, binili niya ng 20 pieces, sige, bigay ko na sa'yo ng wholesale price yan. Click nyo lang tong F2, change price. And then, access code. Click nyo tong wholesale. Nabago na. And then, auto-compute na ulit yan. Okay? And then, meron tayong transaction discount and then item discount. Sa transaction discount, nako-customize din yan. Bahala kayo ano gusto nyong ilagay na discounts. Anything. Peso or percentage, pwede nyo ilagay. Ganun din sa item discount. Okay? For the credit payment, at dito ginagawa pag nagbayad na ng utang si customer. Okay? Receipt notes, kung gusto nyo lang maglagay ng notes sa ilalim ng resibo. Basic notes lang or instruction or what. Pwede. Okay? And then meron tayong pick and hold. Hold, ginagamit siya kapag gusto nyo munang isave yung transaction nang wala pang settlement or hindi pa binabayaran. Example, ang dami nyo nang in-scan, bigay lang ako. Ang dami na nating in-scan ito. Tapos biglang may gustong sumingit kasi isang transaction lang. Or sinabi ni customer, balikan ko na lang mamaya. May bibilin pa ko dun sa loob. Hold nyo muna. Lagay ko Jerome kung kakilala nyo. Pero kung hindi, lagay nyo lang ano yung suot or any identifier na madali nyo matatandaan. Nawala na siya. Pero naka-hold siya or naka-save. Pero hindi pa siya nababawas sa inventory. Pag bumalik na si customer, click nyo lang yung pick. Select nyo yung name or ano yung tinype nyo, babalik siya. Okay? So, ganun lang po siya. Ganun po ang function ng pick and hold. Price inquiry, pag mabilisan, gusto nyo i-price inquiry, pag tinanong system, pag tinanong ng customer, magkano po ito? Click yung price inquiry. Ang shortcut niya, ayan, sa keyboard. Ang shortcut niya, ito. So, madaling gamitin si POS kasi meron siyang shortcut button sa keyboard. Hindi nyo kailangan ng mouse. Price inquiry and then scan. Lalabas na yung item. Lalabas na yung price. Okay? For the others, marami tayo dito. Print order slip, ginagamit to for pharmacy. Pag maraming order, print order slip, tapos tsaka ka mag-ikot para kang merong packing list or checklist ng mga kukunin mo. Print quotation, meron din tayong print quotation. So, check natin. Mamaya, pakita ko sa inyo yan. For the others, habang nag-i-scan kayo, pwede kayong mag-encode ng inventory items. Pwede kayong mag-receive ng stocks. Kunyari, may biglang dumating. No sale, ito yung bubukas yung cash drawer ng walang benta. Pero take note, sample natin, no sale. May access code siya. Sino lang yung allowed mag-no sale? Ayan, no sale. Lahat ng no sale na gagawin dyan, lahat ng pagbubukas ng drawer na walang benta or sales, merong report yan, nakalag yan. Naka-record yan sa system. So, alam natin, gantong oras, ba't ka nagbukas? Nag-no sale ka. So, okay din. Recorded yan. Weight embedded barcode. So, kung meron kayo nung weighing scale na, example, meat shop kayo or vegetable shop. Tapos, meron kayo nung weighing scale na nagpiprint ng barcode na meron ng timbang doon sa barcode. So, parang sa mga hypermarket, Pure Gold, pagka bumili ka ng chicken, titimbangin nila, tapos may ididikit silang barcode. Ganun po. Yun yung tinatawag na weight embedded barcode. So, pag in-scan nyo sa cashier, automatic nakalabas na yung total. Capable po yung system natin para doon. So, sabihin nyo lang sa amin ano yung configuration or tutulungan naman po namin kayo para doon. Kami na yung bahala doon. So, settle ko lang po ito. Payment. Lagay ko siya sa GCash.
Reference number, kailangan. Okay? And then next, may papakita pa po ako sa inyo. Medyo lakihan natin yung amount. Gawin ko tong 5. Yan, okay na yan, 5. Sa payment, meron tayong tinatawag na combined payments. So, sa combined payments, ito yung pwede kang mag-combine ng cash, GCash. Kunyari, ako si customer. Pag nagbayad ako, ang dala ko lang palang pera is 500. Kulang pa ako ng 85.20. Pwede bang i-GCash ko na lang yun? Pwede sa system natin. Pwede bang i-Paymaya ko na lang yun? Or ibang transfer? Pwede. Pwede nyo siyang i-combine. Pwede ngang sabay-sabay. Pwede mo siyang i-cash, tapos naka-GCash pa, tapos naka-QRPH pa or bank transfer. Pwede po. So, pero sa scenario natin ngayon is, ang combined payments natin is cash or GCash lang. So, kunyari, ang cash natin is 500 and then ang GCash is 85.20. And then click OK. So, pwede po ang combined payment sa Diamond POS. So, ganun lang po siya kadali. Okay? So, next, kapag tapos na yung duty ng cashier out na tayo. Pero bago tayo mag-cashier out, may papakita pa ako sa inyong isa, itong payout. Dito natin nare-record yung mga expenses. Or, kung kukuha kayo ng pera sa sales, pambayad ng kung ano-ano, or pambili ng kung ano-ano. So, kunyari, payout ako. Siyempre, code pa rin. Sino yung magpi-payout? Payout ko, kunyari, 7-Eleven. Amount, 100. Payout to, kunyari, plastic bag. Save. Yes. Tapos, automatically, may printout po yan. Sa printout, naka-indicate yung details. Magkano, sino, yung kumuha ng pera. Tapos, may signatory po. Okay. So, yung amount na naka-indicate sa payout is automatic po yun na mababawas sa pinaka-sales or dun sa sales ng kaha. Hindi mo na kailangan pa yun i-manual deduct pag nagka-cash out ka. Automatic na yun. Included na rin siya sa report. Meron din tayong payout report. Mamaya papakita ko sa inyo yan. So, sa ngayon, kung tapos na yung duty ng per ship, cashier lang ulit ako. And then, cashier out. Ayan. Sa cashier out, bubukas yung drawer, bilangin ko ulit yung cash ko. Tapos, for the GCash and the e-payments, like mga debit card, QRPH, naka-auto breakdown na po yan. Ang gagawin nyo na lang is itali doon sa app nyo kung tama. Kunyari, ito, ang GCash ko is 547. So, double check nyo po sa app nyo kung tama. Dapat 547 ang pumasok for today. For the cash naman, kailangan ko siya i-breakdown. So, mag-sample lang ako. Isusubukan nating ma-short. So, lagay ko lang dito is 1,000. Ito kagandahan sa system. Kung connected sa internet yung system nyo, pwedeng mag-notify si system ng mga short or over sa Telegram app nyo. So, kung meron kayong Telegram, tapos may internet naman yung POS nyo, meron tayong tinatawag na Telegram notification. Sa Telegram notification, ito ang mga kaya niyang gawin. Una, kaya niya mag-send ng early sales. Kunyari, isa-set nyo every 2 hours, every 1 hour, mag-send ka sa akin ng sales. Pwede. Next, during cashier out, magsisend siya ng summary. So, pag nag-cashier out ako ngayon, may magsisend sa akin sa Telegram ko ng details ng cashier out. Third, yung void. Sa void, manonotify ako pag may mga nagwo-void. Anong item yung binoid, magkano yung binoid. Manonotify ako doon as owner. So, pwede po. Yun ang kagandahan. So, namomonitor pa rin natin siya kahit wala tayo sa store. Nagno-notify sa atin yung mga dapat nating malaman. Okay? So, sample ako. Done ko siya. Yes. Nakita nyo po. Sinabi ni system, short ako. So, lagay ko lang yung notes, ng discrepancy notes ko. Kung alam nyo na bakit kayo short or nakita nyo na. Kasi minsan, naiipit lang pala yung mga 1,000 sa ilalim. So, ngayon, pwede kong ilagay for checking pa. And then, pakita ko sa inyo, ito yung Telegram ko. Ayan. Diamond POS Alerts. Done ko. See?
automatic, nag-ano agad siya, real time. Cashier out report, pangalan ng cashier, total sales, transaction count, ilan yung total transaction, discrepancy, total cash sales, total GCash sales, e-payments, credit payments, and then the payout. Even the payout, sinama niya. So, ganun po kaganda yung Telegram notification. Real-time siyang makaka-receive agad during cash out. Okay? So, pag start na yung next shift nyo, ganun lang po ulit yung gagawin nyo. Cashier in, cashier out. So, capable naman siya ng multi-shifting. Okay? So, next, for the stocks. Sa stocks, dito ginagawa yung mga item receiving. Kunyari, may mga bago kayong dating. Existing na yung item pero umorder kayo sa supplier. Existing na, dito po siya ginagawa. So, kunyari, may dumating na Coke mismo, ilan yung dumating? 100. May expiry. Kung wala, na on and off naman po ito. Kung ayaw yung may expiry date, pwede siyang i-turn off sa back office para hindi nyo na siya nakikita. Okay? Cost quantity, magkano yung puhunan. Ayan. And then, lagay nyo lang yung supplier. Kunyari, Pure Gold. Delivery number. And then, kung gusto nyong enable yung average costing for accurate report, pwede po yan. And then, click record data. So, ganun lang po siya. Shopping list, dito makikita yung mga items na malapit nang maubos. So, ibig sabihin, pag yung item wala pa dito, marami pa siya or hindi pa siya malapit maubos. Ganun lang po yan. So, exportable siya into Excel. Next, import, na-explain ko na yan, payout. Customer files, dito po ginagawa yung customer record. Ayan, show all ko. So, meron tayong mga details for the customer. Yung POS natin, capable siya ng loyalty points. And then, yung points na ma-earn niya, pwedeng gamitin as discounts. Okay? Yung settings for the loyalty, nako-customize siya sa back office. So, kunyari, every 201 points, nasa back office po siya. Mamaya, pakita ko po sa inyo. And then for the customer, pwede nyo siyang lagyan ng picture, credit limit, magkano gustong utangin, hanggang magkano lang, hanggang magkano lang yung pwedeng utangin ng isang ng customer na yon, pwede po tayong mag-set. Okay. So, for the other buttons po, meron tayong credit balance, magkano yung utang, purchase record history ng mga pinamili or mga nabili ng customer na yon. Reports, credit and payments report. Kunyari, kailan nagbayad ng utang si customer A, customer B, makikita rin po natin dito. Next, time card. Kung gusto niyo siyang gamitin, basic ang gagawin niyo lang po is click yung time card, lagay yung code ng stop. And then click clock in, break out, clock out. And then mag-auto-compute na po yan ilan yung total working hours nila for the day. So, ibang clients po namin, ginagamit nila yan. And then, nag-generate sila ng cut-off date. Nakikita nila kung nakailang hours na po yung isang stop. Okay, what else? And then, for the dashboard, meron tayong dashboard. So, dito makikita yung mabilisang overview ng sales mo for today. So, meron tayong sales by hour, sales by category, today sales, product sold, transaction count, and then the payout. Next, etong mga button na to is mga shortcut for the reports. Kasi, yung lahat ng reports po natin, sa madaling salita, naka-embed dito sa reports. So, pagpasok ko dito, ayan lahat ng reports na available sa system. Hindi ko na po siya iisa-isahin kasi medyo, marami. Pero ang pinaka-importante dyan is daily sales report. Sales profit, ayan, makikita natin yung magkano yung naging kita natin, nakaless na yung puhunan. So, basically, yun po kasi yung mga hindi alam or hindi nakikita ng mga business na walang POS. Pero pag may POS ka na, isa to sa pinaka-importanteng bagay. Dito mo malalaman kung kumikita ka pa ba or hindi na. So, yung mga report natin, pwede siyang baguhin, hindi lang today. Pwede siyang gawing 1 week, 1 month. Baguhin nyo lang po yung report date ng from tsaka to. Kunyari, gusto ko makita yung May 1 up to present and then generate. Ganun lang po kadali. And then, exportable naman sila into Excel. What else?
meron tayo nung no sale. So makikita natin yung mga oras na nagbukas yung drawer na walang benta. Then meron din tayong isa sa importante is stock card. So sa stock card dito po natin makikita yung sample natin in and out ng isang item. History, kumbaga. So paano siya nag-come up sa gantong quantity. So dito lalabas yung kailan may bumili, kailan tayo may pinasok, kailan tayo may binoid, naka-indicate po dyan. Lahat-lahat. Daily sales, meron din tayo. Monthly sales analysis, meron din po. Ayan. So, kompleto naman po tayo dyan. And then, punta na tayo sa back office. Sa back office, meron tayong employee file. So, dito natin ini-encode or dito natin ipapasok yung mga employee natin, sino-sino yung gagamit sa POS. And then, meron tayong security level. Ano yung kaya nilang i-access? 1 to 5. So, ano po ibig sabihin ng 1 to 5? Na nandito po siya sa security settings. Ayan. Kung ako si cashier, tapos level 1 yung binigay nyo po sa akin, lahat ng number 1, kaya kong i-access. Pero kung ako si owner, at level 5 ang level security ko, lahat ng level 5 and below, kaya kong i-access. So, madali lang yan. Kunyari, payout, ayokong i-access ni cashier yan. Gusto ko, ako lang. Pwede nyo ilagay sa 5 yan. Ganun lang po kadali. Or kung meron kayong manager, yung manager bigyan nyo ng level 4 or 3. And iset nyo to sa level 4. So, para yung payout, kayang i-access ni manager o supervisor. Ganun din sa no sale. Lahat po yan pwede nyo baguhin. And then, store settings. Dito natin nilalagay yung ibang details. Like address, store name. Dito rin po yung loyalty points. Ayan. Kung gusto nyo enable nyo lang po. And then, magkano yung points na may earn niya every 200 or kung ano man po yung iseset nyo dito. Meron din tayong reset configuration. So, kung gusto nyo baguhin yung size, format, laki, spacing ng resibo, print logo, pwede po. Meron din sa system. Baguhin nyo yung font style, pwede rin. Display configuration, gusto nyo baguhin yung colors, gusto nyo yung sarili nyong style, sarili nyong themes, pwede rin. Pwede nyo palakihin yung name, like, gusto nyo malaki, ano pala yan, with dyan, kung gusto nyo palakihin yung font, eto, ayan. Kasi malabo mata nyo, pwede rin po. Ayan, nako-customize naman siya. And then, yung system natin, capable siya ng customer display. So, pwedeng monitor, customer display, or BFD. Yung parang sa Mercury, na parang calculator type. Nasulat yung nakaharap. Pwede po. BFD and or monitor. Pwede po sa system natin. Para nakikita ng customer magkano yung total nila. Security settings, ito yung na-explain ko kanina. Shortcut. Kunyari, isa sa mga reports or kung example, kung yung cashier nyo gusto nyo bigyan ng access sa mga reports, pwede po. Kasi pag binigyan nyo siya ng access sa report na button dito, makikita niya lahat. Pero unlike kung gagawa na lang tayo ng shortcut dito. So, kunyari, gusto ko lang ma-access niya is sales by hour tsaka dashboard. So, pwede po yun. Magagawa natin siya dito sa shortcut settings. So, gusto kong, sales by hour, ibaba nyo siya sa level 1 para ma-access niya yung sales by hour. Kasi may ibang scenario po kasi na yung business, yung owner wala lagi sa store. Parang pinapipicturean lang yung sales by hour. So, dapat may access si cashier. Pero dapat, ang gusto ng owner is yung sales by hour lang yung na-access niya. Yung ibang report dapat hindi. So, yun po yung purpose nito. Magkaroon ng access si cashier for the specific report only. Discounts, ito yung sinabi ko po kanina. Pwede kayong mag-add ng percentage or peso discounts. Export, gusto nyo ma-convert or gusto nyo natin i-export yung inventory list natin sa system. Delete master data. So,
explain ko na lang po siya. Delete master data, dito po ginagawa yung, kunyari tapos na kayo mag-training, gusto nyo i-delete yung mga history nyo. Pwede po, allowed kayo mag-delete ng sales history nyo, allowed kayo mag-delete ng buong inventory nyo, tapos mag-uulit na lang kayo. Yung iba po kasi ang ginagawa, parang ang gulo ng inventory ko, pwede ko ba siyang i-delete lahat? Tapos mag-uulit na lang ako. Yes, pwede. Allowed po kayo mag-delete. Kahit hindi nyo na po kami kontakin, ituturo po namin sa inyo yan. So, lahat po kaya nyong gawin. Repair database. So, pang-repair lang po yan. Additional settings. Ito po. Kung gusto nyo nagpa-pop up, kaya rin yung system na kapag ka malapit na maubos yung isang item, magpa-pop up po siya. Or mag-a-alert. Pwede rin. Kung ayaw nyo, nag-a-allow yung negative. So, pag 0 na, hindi na makakabenta, pwede rin. No nyo lang po yan. Allow negative, set to no. So, pag 0 na yung item, hindi na po kayo i-allow makabenta ng item na yan. Kung gusto nyo dalawa yung printing ng resibo, pwede rin po. Kung gusto nyo may expiry or wala, baguhin nyo rin po ito. At kung may wholesale price kayo, eto po yan. For the print algorithm, meron tayong tatlo. Auto print, pop up, do not print. So, pag pop up, to win transaction, magtatanong siya, do you want to print? Yes or no? Actually, mas recommended po namin yung may pop up. Para hindi sayang sa papel. Kasi may mga transaction pong isang item lang. Bumili lang ng kape, huwag nyo na i-print po yun, sayang lang. Kasi kapag auto-print, lahat ng transaction, automatic print. Pag pop-up, magtatanong po muna siya, do you want to print this transaction? Yes. Do you want to print? No. May option po kayo. Yes or no. Then, dito nyo pwede i-rename yung price level. Price level 1, 2, and 3. What else? Printers, kami na po bahala dyan. Printer configuration. Backup data, pwede nyong i-link yung backup sa cloud. So, kung meron kayong OneDrive, Google Drive, Dropbox, pwede nyong i-link. Kung meron kayong USB, pwede nyo pong doon i-patch yung pinaka-backup. Sales Pulse, ito naman po yung mag-i-email siya sa inyo every hour kung magkano yung sales nyo. Kung gusto nyo naman po na Telegram yung ginagamit, enable nyo lang yan and then make sure Telegram yung send to. Kung gusto nyo email, email. Gusto nyo Telegram, Telegram po. And then interval, gaano katagal siya magsisend. Every hour ba? Every 2 hour? Every 3 hour. So, bahala na po sa inyo. And then make sure nyo po naka-configure yung Telegram notification nyo. Nakalagay po yung bot token tsaka chat ID. So, sarili ko po ito. So, meron po kayong sariling bot token tsaka chat ID. So, meron po kaming tutorial video paano gawin yung, paano makuha yung bot token tsaka chat ID. Okay. Okay, what else? I think na-discuss ko na naman lahat. So, yung system po natin na ito is one-time payment lang. Offline po siya, hindi kailangan ng internet. Ginagamit lang natin yung internet kapag gusto nyo gamitin yung Telegram notification. Pero, ang downside niya, dahil wala siyang monthly fee, lahat ng data nyo nakasave po mismo sa pinaka-computer. Kaya wala po tayong binabayarang maintenance fee, one-time pay. Ang downside lang po is, pag wala kayo sa store, hindi nyo siya ma-access. Meron po kami ino-offer na isa pang software. Ang tinatawag naman natin doon is cloud-based. Yun naman po, kung kailangan nyo ng real-time na lagi nyo na monitor yung tindahan nyo, meron din po kami nun. Ang downside lang naman po nun, laging kailangan may internet kayo. Ang kagandahan naman po dito sa Diamond Offline, kahit wala kayong internet, kahit nasa liblib na lugar kayo, magagamit nyo po yan. Also, wala pong monthly fee. One-time payment lang. Okay. Nagbibigay rin po kami ng trial. Kung gusto nyo magpa-trial, meron din po kaming live demo. Chat lang kayo sa page po namin. For the support, available kami Monday to Saturday, 8 to 5. Thank you po. Thank you sa panonood.